Yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Chel Jokno. Na-withdraw yung 125 million, kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. From July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the third and fourth week of January, I went back to Japan. Mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris. Under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. VP Sara Duterte, ginisa ng tanong ni Tino. Ang tanong, sino ba talaga ang totoong mga kurap sa gobyerno? May kredibilidad pa rin ba ang Kongreso? O totoo ba ang mga paratang sa Office of the Vice President? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sino nga ba ang tunay na kurap? Ang mainit na harap-harapang sagutan ni na VP Sara Duterte at Representative Tino. Ginisa sa sariling mantika? Yan ang eksaktong eksena ng harapin ni VP Sara Duterte ang House Appropriations Committee. Pero teka, bago ka humusga, panoorin muna natin ito. Kaugnay po sa Notice of Disallowance, ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang may paliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Tino, please proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. Okay, so next question na po, no? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Chel Jokno. No? Kindly wind up your question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter
in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Thank you, Madam Chair. My next question. Congressman Tenyo, last question. Opo, last question. Please wind up. Opo. So, napabalita po, no, na mula July of last year hanggang sa kasalukuyan ay meron pong 13 trips ang Vice President overseas, no? So, mula po sa Germany, Japan, Hong Kong, Netherlands, Kuala Lumpur, Malaysia, Australia, South Korea, Kuwait, Paris, at several po sa Netherlands. Umaabot po sa at least 60 days po na on leave ang presidente, at marami po pero hindi lahat ay sinasabing personal leave, no? So sa mga trips po na ito, ilan po ang naging personal leave at ilan ang on official duty, at magkano po ang total na budget na ginastos ng Office of the Vice President para sa mga official leave at personal leave na nangyari? So, Madam Chair, yes. Last question, Madam Yes, President. yes. Madam Chair, may I ask what date do you want me to start with destinations? July 2024. No pizza daw yun? Mr. Chair, from July 2024, a personal trip to Germany. Okay. Then January 2025, July 24. We'll personal start? trip to Japan, and so on. Yes. We'll start with July 2024. So, number 1, under the Civil Service Commission rules, there is no allotted leave for the President and Vice President. We cannot both file a leave. So the only thing that I need when I travel overseas is a travel authority from the Office of the President. All my travels were issued travel authority by the Office of the Vice President. And this implies that all these trips were approved by the Office of the Vice President. So, from July 2024, I went to Germany. In December 2024, I went to Denmark. In January 2025, I went to Japan. In the 3rd and 4th week of January, I went back to Japan. In February of last 3rd week and last week of February, I went back to Japan. On March, I went to Hong Kong. On March, I went to the Netherlands. On May, I went to Qatar and the Netherlands. On June, I went to Vietnam, Cambodia, and Malaysia. On June, I went to Australia. On July, I went to the Netherlands and the Republic of Korea. And very recently, from August to September, I went to Kuwait, the Netherlands, France, and Belgium. And number 3, no public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget
of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Thank you, ma'am. Madam Chair, Parliamentary inquiry. Next Chair, on, just to follow up on the question. So, una po, salamat po sa Vice I'm President sorry, for Congressman Tenyo, detailing. that was your last question. I'm sorry. Follow up na lang po, yung personal po ba I'm ang lahat sorry, in the at interest of time, we have to proceed. magkano po ang ginastos ng opisina at staff? Kasi totoo po, wala daw ginastos ang sorry, Vice I'm Presidente. Parliamentary Magkano ang ginastos inquiry? I'm ng sorry, staff? I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we're just giving Mr. Chair, two questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. wala pong Opo. binabanatan But dito. does I not take preclude exception the other to members the- from making a manifestation. Congressman Tenyo, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So maybe I ask the congressman Mr. Chair, may we withdraw request for the a comment. suspension of Session the... suspended. Hearing suspended. Ang eksena, hindi karaniwang hearing. Usually, kapag mataas ang posisyon mo sa gobyerno, may parliamentary courtesy ka. Ibig sabihin, bihira kang tanungin sa harap ng publiko. Pero sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Mismo si VP Sara ang nag-wave ng courtesy shield. Para sa iba, simpleng gesture lang ito. Pero kay ACT Teachers Representative Antonio Tinio, ito na ang tsansa para itanong ang mga mahalagang issue, lalo na tungkol sa OVP confidential funds at ang mahiwagang pangalan na Mary Grace Piatos na umano'y pumirma sa resibo pero hindi makita sa PSA records. Atin pa itong pakinggan, mga kaibigan. Ang tanong na nagpasiklab, sabi ni Tinio, kung ang pangalan na nasa resibo ay hindi mahanap sa live birth records, marriage o kahit death registry, sino ang nananagot sa perang ito? Parang eksena sa courtroom drama, tahimik ang buong hall pero dito nagsimula ang tunay na init. Ang sagot ni VP Sara, hindi siya umatras. Sinagot niya ang mga tanong isa-isa, kahit mabigat, pero sa bawat paliwanag, mas lumalalim ang tanong. Kung hindi pala siya, sino? Kung wala palang problema, bakit nagkaroon ng disallowance sa confidential funds? Ang palusot ng tradisyon, Davao Representative Isidro Unga pumasok sa eksena at ipinaliwanag. May parliamentary courtesy dahil awkward para sa congressman na direktang tanungin ang mas mataas na opisyal. Okay, gets natin ang tradisyon, pero hindi ba mas awkward kapag nasasagot ang tanong tungkol sa pera ng bayan? Dito ka na mapapaisip kung kaya ni VP Sara na harapin ang mga tanong. Therefore, dapat makita rin natin ang buong picture. Sino ang dapat? Sino ang tunay na dapat managot? Sa Kongreso ba nagsisimula ang problema? O sa opisina ng pangalawang pangulo? Sino ang tunay na korap? Dahil ang pinag-uusapan natin ngayon ay hindi na lang confidential funds, kundi ang pera ng taong bayan sa mga manumalyang flood control projects na may kinalaman di umano daw ang Kongreso. O baka naman may mas mataas pang puppet master na hindi pa natin nakikita. Ang totoo, hindi pa tapos ang usapin. Hindi pa rin malinaw kung sino ang may sala, pero malinaw na isang bagay ang nangyari. Ang karaniwang tahimik na budget hearing naging isang political showdown na lahat tayo ay nanonood ngayon. Sa huli, ang usapin tungkol sa katotohanan at panunugutan ay hindi lang tungkol sa gobyerno, kundi tungkol sa bawat isa sa atin. Pwede tayong magturo, pwede tayong magduda, pwede tayong magtanong, pero sa dulo ang tunay na sukatan ng katotohanan ay hindi lang batas ng tao, kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya napapanahon ang sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4 verse 15, sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, tayo ay dapat lumago sa lahat ng bagay sa Kanya na siyang ulo, si Kristo. Kung kaya ni VP Sara na harapin ang mga tanong at si Representative Tinio na manindigan, therefore tayo rin ay dapat lumakad sa katotohanan. Hindi lang para ipakita na tayo'y tama, kundi para mas lalong mapalapit sa ating Panginoong Kristo na siyang pinagmumulan ng lahat ng katotohanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoong Diyos na kayo po ang sandigan ng aming bayan. Tunay nga po Panginoong Diyos na ang aming mundo, ang aming bansa ay nagkakagulo.
Hindi po namin alam, Panginoon, kung ano po ang totoo. Ngunit kami po naniniwala na kayo lamang po ang katotohanan. Ipakita po sa amin ang katotohanan at nawa, Panginoon, patnubayan niyo po ang aming pangalawang Pangulo na si VP Sara, ang aming Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos, at lahat, Panginoon, ng aming mga leaders. Nawa, Panginoon, ay magkaroon ng bawat isa ng bagong puso ng katulad ng aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, at tulungan niyo po kaming itingin ang lahat ng aming mga mata lamang sa aming Panginoon Kristo, na siya pong hari ng mga hari at presidente ng lahat ng mga presidente, na siyang aming tunay na sandigan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.